Paano nga ba kumuha ng Maribank ATM card kung saan online or virtual card ito, libre pa? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pag nag-login ka sa Maribank app mo, merong cards dito. At pwedeng mag-apply ng Maribank card kung saan pwedeng virtual card or yung physical card mismo. Pwede mo tong i-access dito sa cards, sa bandang gitna, or sa tab sa bandang baba, cards, pwede mo rin itong ma-access. Pwede mong i-tap itong apply now, and then scroll down mo lang, pwede ka rin mag-apply ng physical card. May cost ito na 49 pesos, i-deliver sa address mo, at para ma-refund itong 49, kailangan meron kang at least 5 in-store transaction within 30 days. Ibig sabihin, ginamit mo yung card sa labas, mapa-supermarket, sa mga restaurants, sa fast food, o sa mga establishment na pwedeng paggamitan ng debit card. And since meron kang physical card, pwede ka rin makapag-withdraw. May mga fees na involved tungkol dyan, pwedeng umabot ng 15 pesos. Yan ay kung may access fee yung partner ATM nila. Pwede nyo pang i-explore itong mga fees na nakapaloob dito sa card ng Maribank. Pero in this video, ang gagawin natin is mag-a-apply lang tayo ng virtual card. Dahil libre ito, at ipapakita rin natin na paano kung virtual card lang ang meron ka. Pwede mo pa rin ba itong magamit sa mga transaction mo? Tap natin itong proceed. Pero kung gusto nyo ay virtual at physical card, pwede rin naman. Kailangan nyo lang i-provide yung address ninyo. At yung virtual card nga free, pero yung physical card, 49 pesos yan. Sa atin, virtual card, tap proceed. And then ito yung name na magpapakita sa card. Virtual card ito. Confirm natin. And ayun na. Ang bilis lang mag-load, walang error, nakakuha na agad tayo ng virtual card, which is ito yan. Kapag sinap nyo itong view details, makikita nyo rito yung 16-digit card number, yung expiration date o valid through, at yung CVC. Andito yung pangalan ninyo. Pwede nyo ring i-lock itong card na to para nga naman kung alam nyo na hindi mo na siya gagamitin, hindi siya magagamit sa kahit anumang transaction, just in case na mawala ito o wala sa kamay ninyo. Sa settings, pwede nyo ring i-update yung sa limit ito, card usage control, ibig sabihin gusto nyong i-lock or i-enable for online payment. At kung gusto nyo mang naka-enable yan, pwede nyo rin baguhin yung limit. Ang default, 50,000, pwede nyo baguhin ng 10,000. And from there, nagbago na yung limit niya. Pwede rin kayo mag-report just in case na nawala yung card ninyo or gusto nyo ipa-cancel. Pwedeng cancel nyo yung card or pwedeng ipa-replace, at kung may fraud issue, pwede nyo rin siyang piliin mula dito. Merong help center kung saan makikita nyo pa yung iba't ibang information tungkol sa Maribank card. At tulad ng sabi natin kanina, pwede bang magamit to for transaction? Oo naman, lalo meron kang 16-digit card number, valid through at CVC. Halimbawa, ito, i-copy natin. Gusto natin siyang gamitin for subscription or payment, pwedeng-pwede. Katulad nito, may mga na-enroll na tayo. Pipiliin mo lang yung add credit or debit card at i-enter mo lang yung mga hinihinging 16-digit card number, expiration or valid through, at maging yung CVC. Tandaan lang na dapat kayo lang nakakaalam nito kasi kung ano man yung paggagamitan ng card na to, magagamit or kukunin yung pera doon sa balanse nyo dito sa Maribank. At kung may tanong kayo na paano yan, meron ka ng virtual card at nagbago yung isip ko, pwede pa rin ba akong kumuha ng physical card? Oo naman, dito sa physical card sa bandang baba, dito pa rin sa card section, pwede kayong mag-order. At mula dito, tap nyo lang i-apply, ilagay nyo lang dito yung address ninyo, kompletuhin lang yung mga information dito, i-tap ang save at mag-proceed sa mga next step para ma-deliver na yung mismong physical card ninyo sa mismong address na pin-provide ninyo. And that's it. Pwedeng-pwede nang mag-apply ng virtual card at magamit ito for online payment or transaction. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button, at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next video.